Magandang araw! Gina Jed Tales presents The Billionaire's Son, Story of Francesca and Galvin. Isinulat ni Leia Felix. To be narrated by yours truly, Miss Hanelet. Maaga pa lang, gising na si Francesca. Kailangan niya kasing asikasuhin ang kanyang ina at kapatid. Mahina ang katawan ng kanyang ina dahil stroke ito. Ang kaniyang kapatid naman ay kailangan huminto sa pag-aaral para alagaan ang kanilang ina. Ikaw munang bahala, Karen, kay mama. Aalis na ako. Kailangan kong manguha ng basura para maibenta at may pambili ng mga pangangailangan natin. Bili ni Francesca sa kapatid. Tumango ito at sinabing susundin ang bili niya. Lumabas na siya at tinulak ang kariton na nakapwesto sa labas ng bahay. Napabuntong hininga si Francesca. Mahirap man ang buhay, magsisikap siya para sa pamilya. Pumatol na lang kaya ako sa AFAM. Natawa si Francesca sa sariling biro. Nang marating ang tambak na basura, isinuot na niya ang face mask at gloves at nakasabay sa mga naroon na basurero at basura. Nagsimula na siyang mga lakal gamit ang bakal na hawak. Tanghali na pero kukunti pa lang ang nakalakal ni Francesca. Basa na rin ang kanyang damit dahil sa pawis. Nagpuna siya ng pawis at kinuha sa bag ang biskwit na pantawid gutom niya. Okay na to kaysa wala. At least, pantawid gutom. Wika niya sa sarili bago kinagat ang tinapay. Nang matapos, nagsimula na ulit siyang mga lakal ng basura. Hapon na nang matapos siya. Kinuha niya ang isang garbage bag kung saan naroon ang mga nakuha niyang bote, plastic, bakal at iba pa na pwede niyang ibenta sa junk shop. Lumabas na siya ng basurahan. Nahaharangan kasi yun ng semento na hanggang lagpas ng tao ang taas. Natigilan si Francesca nang may makitang bata na nakahiga sa kaniyang kariton. Tansya niya, nasa 8 taong gulang na ito. Lumapit siya. Bata, anong ginagawa mo dyan? Umuwi ka na at baka hinahanap ka ng magulang mo. Niyugyug ni Francesca ang balikat ng bata. Dahan-dahan naman na nagmulat ito ng mga mata. Kinusot-kusot nito ang mata. Ayaw kong umuwi kay mami. Lagi niya akong pinapagalitan. Hiwalay na kasi sila ni daddy. Malungkot na sagot ng bata. Kahit na, kailangan mo pa rin umuwi dahil tiyak na nag-aalala yun sa'yo. Umiling ang bata. Napabuntong hininga na lamang si Francesca hanggang sa narinig niya ang pagtunog ng tiyan nito. Samahan mo muna akong ibenta itong mga kalakal ko. Pagkatapos, kakain tayo at uuwi ka sa inyo. Okay ba yon? Tumango ang bata. Napangiti na lamang si Francesca at sumakay sa kariton at pinidalyon patungo sa malapit na junk shop. Nang mabayaran ang kalakal, dinala niya ang bata sa malapit na karinderya at kumain sila roon. Ang sarap po ng pagkain. Salamat po, ate. Walang anuman. Ano palang pangalan mo at saan ka nakatira? JD ang pangalan ko, ate. At medyo malayo lang konti ang bahay namin rito. Nakatira kasi ako kay mami dahil hiwalay na sila ni daddy. Ikinalulungkot kong nangyari. Ako naman si Ate Francesca. Ihahatid na kita dun sa inyo mamaya. Salamat po, ate. Hayaan niyo po, babalik po ako rito at kayo naman ang ililibre ko kapag binigyan ako ng pera ni Papa. Natawa na lamang si Francesca at sinabing kumain na lamang ito para maaga niyang maihatid at makauwi na rin siya. Napatingin siya sa labas nang marinig na tinawag ang pangalan ni JD. May 2 lalaki na pumasok sa loob, parang mga bodyguards ang dating. Lumapit ang isa kay JD at sinabing naroon sila para sunduin ito. Ihahatid ako ni Ate Francesca! Umalis na kayo! Ngunit mapilit ang mga bodyguards. Magagalit daw ang daddy niya kapag hindi sumama sa JD. JD, umuwi ka na. Sinusundo ka na nila. Tumingin sa kanya sa JD at tumango. Tumayo ang bata at lumabas kasama ang mga bodyguards. Napangiti naman si Francesca dahil mukhang galing sa mayamang pamilya ang bata. Nang makapagbayad, umalis na siya at umuwi ng bahay. Sa kabilang banda, kanina pa hinihintay ni Galvin ang anak na si JD. Palakad-lakad siya habang ang ex-wife na si Sunshine ay nakaupo lang sa sofa.
Kumalma ka nga, Galvin. Hindi naman mawawala yung anak mo. Nariyan lang yan. Bakit kasi umalis? Siguro dahil lagi mo siyang pinapagalitan. Huwag mo nga akong pagalitan, Galvin. Pasaway lang kasi ang anak mo. Huminga ng malalim si Galvin. Hanggat maaari, ayaw niyang magalit dahil hindi siya mananalo kay Sunshine. Kaya nga sila naghiwalay ng babae ay dahil sa pagiging bungangera nito. Gusto nga niya na siya na ang mag-alaga kay JD pero hindi pumayag si Sunshine. Sustentuhan na lamang daw ni Galvin ang bata. Ako munang mag-aalaga kay JD. Baka may masama pang mangyari sa kapabayaan mo. Hindi ako papaya, Galvin. Hindi naman 24/7. Natigil sa pagsasalita si Sunshine nang pumasok sa loob ang dalawang bodyguard kasama si JD. Lumapit ito sa bata. JD, anak, saan ka pa nagpunta? Alam mo bang nag-aalala ako ng husto sa'yo? Napasimangot na lamang si Galvin dahil alam niyang kaplastikan lamang ang sinasabi ni Sunshine. Nakatingin lamang ang bata sa ina. Dito muna ako kay Daddy, Mami. Ayoko muna sa inyo dahil lagi niyo akong pinapagalitan. Natigilan si Sunshine. Napaupo na lang si Sunshine at humalukip-kip. Napailing na lamang si Galvin. Tumingin siya sa dalawang bodyguards. Kamusta ang anak ko? Sabi niyo kanina may kasama siya. Tinulungan ako ni Ate Francesca, Dad. Napakabait po niya. Pinakain pa po niya ako. Singit ni JD. Kumikinang ang mga mata nito, katunayan na masaya ito. Napakunot noo si Galvin. Bigla siyang naging curious sa Francesca na tumulong sa kaniyang anak. Hinawakan ni Sunshine ang kamay ni JD. Halika na, kailangan na nating umuwi. Ayaw kong sumama sa'yo, Mami. Lagi ka na lang nagagalit. Lumapit si Galvin kay JD at hinawakan ng kamay ng anak. Tinignan niya ng matalim ang dating asawa. Dito muna siya. Para maalagaan ko siya ng maayos. Umalis ka na muna, Sunshine. Okay, aalis na ako. Pero kukunin din kita, JD. Kasi dapat sa akin ka nakatira, hindi dito kay daddy mo. Pagkasabi noon, tumalikod na si Sunshine at lumabas ng bahay. Alam niya kung bakit ganoon kapursige ang babae na kunin sa kanya si JD dahil sa sustento niya sa bata. Pakitawag si Manang para bihisan si JD. Utos ni Galvin na kaagad namang sinunod ng isa. Kasalukuyang nasa meeting si Galvin ng oras na yon nang tumawag ang isa sa mga bodyguard niya at sabihin na gustong puntahan ni JD ang babaeng tumulong rito. Napahilot siya sa sentido. Hayaan niyo siya sa gusto niya. Basta bantayan niyo siya. Nang matapos ang tawag, itunuloy na niya ang meeting. Sa kabilang banda, kasalukuyan na nangangalakal si Francesca nang makita si JD na naglalakad palapit sa kanya. May dala itong plastic. Tumayo siya at niyakap ang bata. Napakabango nito at napakalinis. Ibang-iba sa itsura nito kahapon. JD! Anong ginagawa mo rito? Mabaho rito. Okay lang, Ate Francesca. Nasa labas yung dalawang bodyguard ko. May dala po akong pagkain. Kainin po natin? Sige ba? Gusto mo bang kainin na lang natin sa kariton ko? May puno naman doon. Parang nagpipiknik lang tayo. Sige ate, gusto ko yan. Napapalakpak pa si JD dahilan para matawa siya. Lumabas na sila. Sinalubong sila ng dalawang bodyguard at tinanong kung saan sila pupunta. Kakain lang kami dyan sa kariton, Manong. Gusto ko lang samahan si Ate Francesca na kumain. Walang nagawa ang dalawa, kundi ang sundin si JD. Naglatag si Francesca ng tela sa tabi ng kariton. Inilagay naman ni JD ang pagkain sa ibabaw. Ang sasarap naman ng pagkain, JD. Pinaluto ko sa kasambahay namin, ate. Tara, kain na po tayo. Tiyak na nagugutom na po kayo. Napangiti na lamang si Francesca at nagsimula na silang kumain ni JD. Yun na ata ang pinakamasayang tanghalian niya. Ang makakain ng ulam na may sabaw. Alam mo ba na first time ko makakain ng ganitong ulam? Lagi kasing tinapay ang ulam ko. Mahirap lang kami. Hayaan niyo ate, lagi ko na kayong dadalhan ng pagkain rito. Sandali, naghahanap pala si Dad ng katulong. Pwede ko kayong ipasok ron. Nako, wag na. Nakakahiya naman. Nagpumilit pa si JD na ipapasok siya.
Napatingin siya sa kabila ng may humintong sasakyan roon. Lumabas ang isang lalaki na nakasuot ng suit. Natulala si Francesca sa taglay na kagwapuhan nito. Napalingon si JD sa lalaki. Daddy! Siya ang daddy ko, Ate Francesca. Ang gwapo pala ng daddy mo, JD. Crush mo si daddy, no? Pinanlakihan ni Francesca ng mata sa JD. Lumapit sa kanila ang lalaki. Let's go, JD. Sinundo na kita dahil may ipapagawa ko sa 2 bodyguards. Daddy, meet Francesca. Siya po yung babaeng tumulong sa akin kahapon. Tinignan lamang siya ni Galvin at tinanguan. Tumayo naman si JD. Daddy, pwede ba siya maging katulong sa bahay? Need niya po kasi ng work. Please? Hindi natin kailangan ng katulong, JD. Let's go. Marami pa akong kailangan na gawin. Sumimangot si JD, pero sumunod naman ang bata sa ama at kumaway sa kanya. Kumaway pabalik si Francesca. Gwapo nga, pero suplado. Napairap na lamang si Francesca at tumayo. Iniligpit ang mga gamit at bumalik sa ginagawa. Sa kabilang banda, kararating lang ni na Galvin at JD ng bahay. Nagmamaktol na bumaba si JD. Hindi niyo man lang tinanggap yung sinabi ko, Daddy. Gusto ko maging katulong si Ate Francesca. Mas gusto ko siyang kasama kaysa kay Mommy. JD, huwag matigas ang ulo, pwede. Pumasok ka na sa kwarto mo at matulog. Nagdadabog na umakyat ng hagdan si JD. Napabuntong hininga na lamang si Calvin. Sumagi sa isip niya si Francesca. Maganda, maputi at halatang mabait talaga. Hindi tuloy maalis sa isip niya kung paano siya nito titigan. Ano bang nangyayari sa'yo, Galvin? Ayusin mo ang sarili mo. Napabuntong hininga na lamang si Galvin at lumabas na ng bahay dahil may meeting pa siyang pupuntahan. Nang matapos ang meeting, bumalik na siya ng opisina para ituloy ang mga ginagawa. Gabi na nang makauwi si Galvin. Pag-uwi niya, sinabi ng katulong na hindi kumain si JD. Pinapasakit talaga ni JD ang ulo ko. Naiinis niyang sabi at napasabunot sa buhok. Pagod na nga si Galvin sa maghapon, tapos ito pa ang madadatnan niya. Umakyat siya ng hagdan at tinungo ang silid ng anak. Nadatnan niyang nanonood sa tablet si JD. Hindi ka raw kumain. May problema ba, anak? O dahil nagtatampo ka? Dahil tumanggi ako na kuning katulong si Francesca. Huminto sa ginagawa si JD at humarap sa kanya. Nakasimangot ang anak. Gusto ko talaga siya maging katulong dito, Daddy. Napakabait po niya. Gusto kong tulungan siya gaya ng pagtulong niya sa akin. Pag-iisipan muna ni Daddy. Okay lang ba? Halika na. Sabay na tayong kumain. Gutom na kasi ako, anak. Hindi mo ba namimiss si Daddy? Excited na bumaba ng kama si JD at lumapit sa ama at niyakap ito. Ginulo ni Galvin ng bahagya ang buhok ng bata. Basta, kunin niyo po si Ate Francesca. Tiyak na hindi kayo magsisisi kapag naging kasambahan niyo siya. Napangiti na lamang si Galvin. Nagtungo na sila sa kusina. Pagdating roon, inasikaso na sila ng katulong. Sa kabilang banda, kasalukuyan na itinutulak ni Francesca ang kariton patungo sa basurahan. Nang makarating, ipinark niya yun sa gilid. Napatingin siya sa humintong sasakyan sa tabi niya. Parang pamilyar sa kanya yun. Hindi nga nagkamali si Francesca. Siya yung supladong ama ni JD. Francesca, kukunin sana kitang katulong o yaya ng anak ko. Yun kasi ang gusto ni JD. Payag ka ba? Sayang naman ang oportunidad kung tatanggihan ni Francesca. At saka, gusto rin niyang makasama ang bata, lalo at napamahal na siya kay JD. Ipinipilit niya kasi na kunin kitang katulong. Hindi siya kumain kagabi dahil tumanggi ako. Kaya narito ako ngayon. Gusto ko maging malapit kami ng anak ko. Sige, sumasang-ayon ako, sir. Tsaka gusto ko rin magtrabaho. Nakakapagod na din ang maging basurera. Napangiti naman si Galvin. Binuksan na nito ang pinto ng sasakyan. Nagtatakang tumingin si Francesca sa binata. Bakit? Ngayon na ba agad ako pupunta sa inyo, sir, para magtrabaho? Yes. Gusto kong sorpresahin ang anak ko na magiging kasambahay ka na. Tara. Kaso, hindi pa po ako nakakapagpaalam sa amin.
Don't worry. Babalik ka rin naman mamaya sa bahay ninyo para magpaalam at kunin ang mga gamit mo. Walang nagawa si Francesca kundi ang sumunod sa lalaki na magiging amo na niya. Nang makapasok sila, pinausad na yun ni Galvin. Pagdating nila sa bahay, pumasok na sila sa loob. Napanganga si Francesca nang makapasok siya sa loob. Napakaganda ng bahay. Napakagara. Ate Francesca? Nandito ka, ate! Napatingin siya sa batang nagsasalita. Tumakbo palapit sa kanya si JD. Niyakap siya ng bata. Dito na magtatrabaho si Ate Francesca mo, JD. Masaya ka ba sa regalo ko? Masayang-masaya po ako, Daddy. Thank you po. Pumitaw sa pagkakayakap si JD kay Francesca at ang ama naman nito ang niyakap ng bata. Napangiti na lamang siya habang pinagmamasdan ng mag-ama. Napatingin sa kanya si Calvin, dahilan para magtitigan sila. Nag-iwas ng tingin si Francesca. Hindi niya kayang tagalan ang titig ng binata. Mag-start na po ba magtrabaho si Ate Francesca dito, Daddy? Oo naman. Sa ngayon, aalagaan ka muna niya. Siya na rin ang maghahatid sundusay sa pasukan. Napapasigaw si JD sa saya at halos magtatalon pa na ikinatawa na lamang niya. Hinila siya ng bata patungo sa silid nito. Sa kabilang banda, hindi maiwasang mapangiti ni Galvin nang makita kung gaano kasaya ang anak. Yun ang unang pagkakataon na nakita niyang masaya ito. Manang, ipagluto niyo ng merienda si JD at Francesca. Tawagin niyo ako kapag tapos na at ako na magbibigay sa kanila. Utos ni Galvin na sinunod naman ng ginang. Nang maluto ang merienda na pancake na tinernuhan ng soft drinks, kinuha na yun ni Galvin at nagtungo sa silid ni JD. Nagbabasa ng libro si Francesca habang nakahiga at nakikinig ang bata. Napatingin sa kaniyang anak. Yay! May merienda na dala si Daddy! Sigaw ni JD. Napatingin sa kanya si Francesca at ngumiti. Inilapag niya ang food tray sa mesa na naroon at inilipat yon sa tabi ng kama. Magmerienda muna kayo. Lalo ka na, Francesca. Pagod ka na sigurong alagaan nitong anak ko dahil napakakulit. Natawa naman si Francesca samantala sumimangot naman si JD. Good girl kaya ako, Daddy. Masaya nga ako dahil kasama ko si Ate Cheska. Mas gusto ko pa siyang kasama kaysa kay Mama. Huwag kang mag-alala. Hindi kita ibibigay kay Mommy mo. Dito ka muna. Apo, lalo at narito na si Ate Francesca. Tara na po, merienda na tayo. Natuwa na lamang siya at si Francesca. Nagsimula na silang kumain. Katabi niya ang dalaga. Napalingon siya rito. Kahit side view lang. Maganda talaga ito. Lumingon din si Francesca dahilan para magtama ang kanilang mga mata. Salamat Ngayon ko lang nakita na ganyan kasaya si JD. At dahil yun sa'yo, huwag ka mag-alala. Tataasan ko ang sahod mo. Nako, ayos lang po sir. Hindi ko po ito ginagawa dahil sa gusto kong tumaas ang sahod ko. Kundi dahil masaya ako sa ginagawa ko. Masaya po ako na masaya si JD. Napangiti na lamang si Galvin. Hindi tuloy maiwasang humanga sa ganda ng kalooban nito. Tumayo na siya. Maiwan ko na muna kayo dyan. May gagawin lang ako sa opisina ko. Pagkalabas ni Galvin, napabuntong hininga siya. Napakabilis ng tibok ng kaniyang puso. Samantala, mahimbing na natutulog si JD. Kaya napagpasyahan ni Francesca na magtungo sa kusina para uminom ng gatas. Pampatulog niya kasi ang gatas. Natigilan siya nang madatnan roon si Galvin na umiinom nito. Sir, bakit gising pa po kayo? Hindi ako makatulog. Pampatulog ko ang gatas. Nako, parehas lang pala tayo sir. Pampatulog ko rin kasi ang gatas. Hindi rin po ako makatulog. Namamahay po siguro ako. Sagot ni Francesca. At nagtungo na sa cabinet kung saan naroon ang gatas, kape, asukal at iba pa. Baka nga, kung tayo lang dalawa, wag mo na akong tawaging sir. Galvin na lang, masyadong formal. Ayos na ba sa'yo? Kung yun po ang gusto ninyo, bakit hindi? Nung matapos si Francesca, naupo na siya sa mesa at sinimula na inumin ang malinamnam na gatas. Napatingin siya kay Galvin na nahuli niyang nakatitig sa kanya. Natawa siya ng mahina. May dumi ba sa mukha ko, Galvin?
Napangiwi siya. Hindi siya sanay na tinatawag sa unang pangalan ng among lalaki. Ngumiti ang binata. Wala. Wala kang boyfriend ngayon? Wala. Mas naging focus kasi ako sa pagbabasurera para sa nanay ko may sakit. Kaya wala nang time na lumandi. Biro ni Francesca. Kung mas nauna lang kitang nakilala kaysa kay Sunshine. Pabulong lamang yun. Kaya hindi iyon naintindihan ni Francesca. Kaya pinaulit niya iyon sa binata. Wala. Sabi ko pagkatapos mong uminom ng gatas, matulog ka na para makapagpahinga. Tumango naman si Francesca at nagpatuloy sa pag-inom ng gatas. Nang matapos, nagpaalam na siya kay Galvin. Tumawag siya sa kapatid. Karen, kumusta si nanay dyan? Kapag sumahod ako, uuwi ako dyan para makapagbigay ng pera na panggastos ninyo. Sumang-ayon naman ang nasa kabilang linya. Kinausap rin ni Francesca ang ina at sinabing wag mahihiyang magsabi sa kanya kapag may kailangan sila. Sinabihan siya na mag-iingat. Opo, Nay. Mag-iingat po ako. Mag-iingat din po kayo dyan. Alam niyo naman na ginagawa ko to para sa inyo. Kinabukasan, maagang nagising si Francesca para tumulong sa gawaing bahay. Tulog pa naman si JD. Binati niya ang ginang ng madatnan na naghihiwa ito ng gulay. Mas gusto daw ni Galvin ang mga ganoong klase ng almusal. Nasaan po ang ina ni JD, Manang? Ayun, nasa kanila. Maldita ang babaeng yon. Hindi kami magkasundo rito sa bahay nung hindi pa sila hiwalay ni Galvin. Mabuti nga't wala na siya ngayon. Hiwalay na sila ngayon? Annulled na po sila? Sa pagkakaalam ko hindi pa. Pero ongoing na ang proseso ng annulment. Mukha ako ata ang pinag-uusapan niya. Napatingin si naman ng Paulina at Francesca sa may pinto. Naroon si Galvin, may ngiti sa labi. Kasi tinatanong ko lang yung tungkol sa ina ni JD. Gusto ko lang malaman kung nasan siya. Okay lang. Wala naman akong pakialam sa kanya. Nga pala, pwede mo ba akong samahan mamaya? Gusto ko lang ipasyal si JD. Gusto ko lang maging masaya siya. Tumango si Francesca. Nagising si JD kaya pinuntahan ni Galvin ang anak. Buhat na nito ang anak nang pumasok sa kusina. Mabilis itong tumakbo palapit sa kanya na umiiyak. Akala ko umalis na po kayo, Ate Francesca. Dito lang po kayo Ano ka ba? Hindi ako aalis, JD. Nandito lang ako. Tinulungan ko lang si Manang Paulina. Sagot ni Francesca at saka binuhat ang bata at hinalikan sa pisngi. Inihilig naman ni JD ang ulo sa balikat ng dalaga. Ang sweet naman ni JD. Ning minsan ay hindi ko nakita na ganyan ka-sweet sa mami niya. Sa kabilang banda naman, hindi maiwasang titigan ni Galvin si Francesca. Oo, totoo ang sinabi ni Paulina. Hindi pa naging ganoon ka-sweet ang bata sa kaniyang ina. Nakaramdam siya ng paninikip ng dibdib dahil sa ibang tao pa niya iyon mararanasan. Gusto mo bang pumunta ng mall para maglaro, JD? Napatingin si JD kay Galvin na may nanlalaking mga mata. Talaga po, Daddy? Pupunta tayo sa mall? Tumango si Galvin. Nagsisigaw sa tuwa ang bata. Dahilan para matawa silang tatlo. Nagsimula ng magluto sina Paulina at Francesca. Nang maluto, sabay-sabay na silang kumain. Nang matapos kumain, naghanda na sila sa pag-alis. Nang marating nila ang mall, excited na pumasok si JD sa kids zona. JD, dahan-dahan lang at baka madulas ka. Ang tigas ng ulo ni JD na. Kaya mo pa ba? Kayang-kaya syempre. Ganyan naman ang mga bata. Malilikot sila. Parang mas ikaw pa ang nanay kaysa kay Sunshine. Hindi yun makakatagal sa likot at kulit ni JD. May yaya yun na nag-aalaga sa bata. Kaya masaya ako na nakilala ka ng anak ko, Francesca. Salamat. Tumingin si Galvin kay Francesca. Lumingon din ito sa kanya at ngumiti. Walang anuman, Galvin. At saka, kung hindi man yun nagawa ng mami niya, ako ang gagawa. Gusto ko kapag wala na ako sa tabi ni JD, maalala niya pa rin ako. Sino nagsabi na mawawala ka sa tabi ni JD? Hindi yun papayag na umalis ka sa buhay niya. Hindi na nakasagot si Francesca dahil tinawag na ito ng alaga para samahan siyang maglaro. Napatitig si Galvin sa magandang mukha ng dalaga. Hindi niya akalain na sa maikling panahon, magugustuhan niya ang babae. Hindi ako papayag na umalis ka sa buhay namin. Gagawin kong lahat manatili ka lang. Hindi dahil kay JD, kundi dahil yun ang gusto ko.
Nang matapos maglaro ni JD, nagpa siya silang kumain na dahil tanghali na. Pinili nila ang isang restaurant sa loob din ng mall. Masayang kumain sina JD, Francesca at Galvin. Maraming salamat Napasaya mo ng husto si JD, Francesca. Kanina ka pa nagpapasalamat, Galvin. Ayos lang yun. Basta makita ko lang na masaya si JD. Sapat na sa akin yun. Napangiti na lamang si Galvin. Sumubo si Francesca dahilan para magkaroon ng sauce sa gilid ng labi nito. Kumuha siya ng tissue at pinahid yun sa gilid ng labi ng dalaga. Natigilan si Francesca. Sa kabilang banda, natulala na lamang si Francesca sa ginawa ni Galvin. Ang sweet naman ni Daddy! May gusto ka po ba kay Ate Francesca? Nanlaki ang mga mata niya sa tanong na iyon ng bata. Pinanlakihan niya ng mata sa JD. JD, hindi magandang biro yan. Wala naman sigurong masama na magkagusto ako kay Ate Francesca mo. Di ba anak? Hiwalay naman na kami ng mami mo. Nakaawang ang labi ni Francesca habang nakatitig sa gwapong mukha ni Galvin. Tumikhim siya para mawala ang bara sa kaniyang lalamunan. Hindi niya pinansin ang sinabi ni Galvin at itinuon ng atensyon kay JD. Kumain ka ng maigi, JD. Kung ano-ano nang lumalabas dyan sa bibig mo. Itinuloy na rin ni Francesca ang kinakain. Napatingin siya kay Galvin na nakatitig sa kaniya. Ngumiti siya at nag-iwas ng tingin. Maghapon sila sa mall dahil nag-grocery. Namili ng mga kailangan ni JD at namili din ng mga isusuot niya. Ikaltas na lang to sa sahod ko, Galvin. Sobrang dami tong pinamili mo. Wala akong sinabing babayaran mo to, Francesca. Treat namin to ni JD. Masaya ako na ibinigay ko to dahil deserve mo to. Kung hindi dahil sa'yo, hindi mo mapapasaya ang ano ko. Malaking bagay na to sa akin. Salamat, Galvin. Ngayon ko lang naranasan na makabili ng ganito kamamahal na gamit. Ipinapangako ko na gagawin kong lahat para kay JD. Niyakap siya ng bata at paulit-ulit na nagpasalamat. Nang makarating ng bahay, tulog na si JD. Binuhat ni Galvin ang bata at dinala sa silid nito. Nang maihiga, kinumutan nito ang anak. Mukhang napagod siya ng husto, Galvin. Napagod sa paglalaro at pamimili. Punta na rin ako sa kwarto ko para makapagpahinga. Natigilan si Francesca nang hawakan ng binata ang kaniyang kamay. Napatingin siya roon. Tumingin siya kay Galvin. May sasabihin ka? Binitawan ni Galvin ang kaniyang kamay at saka humarap sa kaniya. Huminga ito ng malalim. Gusto kita, Francesca. Naramdaman ko na lang to nang hindi ko inaasahan. Nagustuhan kita dahil sa ipinakita mong pagmamahal sa anak ko. Yun ang gusto ko, lalo't hiwalay na kami ni Sunshine. Pinakatitigan ni Francesca ang lalaki. Makikita sa mga mata nito ang kaseryosohan sa mga sinasabi. Nagbaba siya ng tingin. Sa ngayon, hindi ko masasagot ang mga sinabi mo, lalo't kasal ka pa kay Sunshine. Inilalakad ko ng annulment papers namin. Huwag ka mag-alala. Hindi naman kita pinipilit na magkagusto rin sa akin. Gusto ko lang sabihin ang nararamdaman ko. Matulog ka na para makapagpahinga. Tumango si Francesca. Pumasok na siya sa kanyang silid, sa tabi lang ng silid ni JD. Nahiga siya sa kama at napabuga ng hangin. Kung alam lang niya na gusto ko rin siya. Ayaw niyang umamin hanggat walang kasiguraduhan ng lahat. Ipinikit na lang niya ang mga mata para matulog. Lumipas sa mga araw, naging maayos ang trabaho ni Francesca. Naging malapit siya sa mag-ama. Pagkasahod niya ng hapon na yun, ay nagpaalam siya kay Galvin na bibisitahin ang kaniyang kapatid at ina. Samahan ka na namin ni JD para hindi mo na kailangan mag-commute. Sige, mas mainam nga yun. Maraming salamat, Galvin. Tatawagin ko lang si JD. Wala yun. Pamilya na ang turing namin sa'yo ni JD. Hindi ka na iba sa amin, Francesca. Ngumiti si Francesca at nagtungo na sa silid ni JD. Alas 7 ay bumiyahe na sila. Nagtaka na lamang siya dahil sa bayan ang punta nila. Saan ang punta natin, Galvin? May gagawin ka ba sa bayan? Bago tayo pumunta sa inyo, mag-grocery muna tayo para may pasalubong sa pamilya mo. Tumingin sa kanya si Galvin at ngumiti. Ngumiti rin pabalik si Francesca. Hindi niya akalain na may side pala na ganoon ang binata. Yun ang side na hindi nakita ni Sunshine o sadyang hindi lang talaga mahal ng babae si Galvin. Baka matunaw naman ako niyan, Francesca. Ang lagkit ng titig mo.
Natatawang sabi ni Galvin. Naramdaman niya ang pag-iinit ng kaniyang pisngi. Maswerte lang ako dahil mabait ang amo ko. Salamat. Binabalik ko lang ang kabutihan mo sa amin. Kapag mabait ka sa isang tao, ang isusukli din ay kabutihan. Ngumiti na lamang si Francesca. Pagdating sa mall, namili sila ng isang cart. Tiyak na matutuwa si Nanay at Karen nito. Napakaraming groceries. Masaya ako na nakikita kitang masaya. So, tara na, para makita na natin ang mother ng Ate Francesca mo. Sige po, Daddy. Excited na po ako makita ang mama at kapatid ni ate. Natawa sina Francesca at Galvin sa sinabi ni JD. Pumasok na sila sa kotse at umarangkada patungo sa kanila. Nang makarating, excited siyang sinalubong ni Karen. Binati ng dalagita si Galvin. Kumusta si nanay? Kumusta kayo rito? Sinabi ng kapatid na ayos lang sila. Inilabas naman na ni Galvin ang 2 kahon ng mga groceries at ipinasok sa loob ng bahay. Nalula si Karen sa ganito. Mabait ang boss ko, Karen. Napakaswerte ko sa kanya. Biniro pa si Francesca ng kapatid na parang may gusto sa kanya ang lalaki at ganoon din siya rito. Napangiti na lamang siya. Tignan natin. Halika na nga. Pasok na tayo sa loob. Ang dami mong tanong. Natawa na lamang si Karen. Pagpasok nila sa loob ng bahay, nadatnan nila si JD, Galvin at ang kaniyang ina na nag-uusap. Makikita sa mukha ng ginang ang saya. Nang makita siya, sinabihan siyang lumapit. Labis itong nagpasalamat sa binata sa mga groceries nito. Sobrang bait po talaga niya, Nay. Napakaswerte ko sa kanya bilang amo at parang anak na rin ang turing ko kay JD. Tumingin si Francesca kay Galvin. Ngumiti ang binata. Tumikhim ang ginang. Nag-iwas si Francesca ng tingin at tumayo. Kain tayo, Nay. Bumili na kami ng hapunan. Nagtulong-tulong na sila sa paghahanda ng pagkain. At habang kumakain, nagkukwentuhan habang nagtatawanan sila. 10:00 na ng gabi nang magpasya silang umuwi. Magpapadala po ako lagi ng pera para sa mga maintenance ninyo, Nay. Bibisita ko rito kapag may oras po ako. Lumabas na sila ng bahay at sumakay sa kotse. Nang makarating na sila ng bahay, pinatulog na ni Francesca si JD. Nang makatulog, lumabas na siya ng silid. Nabungaran niya si Galvin sa labas. Galvin, bakit gising ka pa? Nga pala, maraming salamat sa tulong mo sa nanay at kapatid ko. Lumapit si Galvin sa kanya, hinaplos nito ang kanyang pisngi. Alam mo naman na gagawin kong lahat para sa'yo. Matulog ka na. Gabi na. Kailangan mo na magpahinga. Kinabukasan, tinanghali si Francesca ng gising. Bumangon siya at nagtungo sa kusina. Nadatnan niya si Manang Pasita na pinapakain si JD. Good morning, Ate Francesca. Ang ganda mo pa rin kahit bagong gising ka. Natawa naman si Francesca at binati pabalik ang bata. Lumapit siya kay JD at pinisil ang pisngi nito. Ikaw talaga? Kung ano-anong sinasabi mo dyan. Kabata-bata mo pa, magaling ka ng mambola. Natawa naman si JD sa ginawa niya. Pinaupo ni Francesca ang bata at nagtimpla ng kape. Si Manang Pasita ang naghahanda ng almusal hanggang sa maalala niya si Galvin. Tulog pa si Galvin? Hindi pa siya bumababa? Anong oras na? Maagang umalis dahil maraming gagawin sa opisina. Sinabi niya na sabihin ko sa'yo. Hindi pumasok kahapon, di ba? Kasi pumunta kayo ng mall. Tumango si Francesca. Naiintindihan niya yon. Nang matapos maghanda ng almusal ni Manang Pasita, kumain na rin sila. Kasalukuyan na binibihisa ni Francesca si JD nang marinig niya ang pagtunog ng doorbell. Nagpaalam muna siya sandali sa bata. Nasa likod kasi si Manang Pasita. Binuksan niya ang gate. May ibinigay ang delivery rider. Kanino galing to? Tanong ni Francesca. Hindi raw nito alam basta ipinabibigay sa kanya. Nagpasalamat naman siya bago pumasok sa loob. Naupo siya sa salas at binuksan yon. Wow, ate! Kanino galing yan? May manliligaw ka? Manghang tanong ni JD. Pinanlakihan niya ng mga mata ang bata. Wala akong manliligaw, JD. Hindi ko alam kung kanino galing to. May tinignan si JD sa box. May papel na nakaipit roon. Napangiti ang bata nang mabasa ang nakasulat dito. Kay Daddy galing! Nililigawan ka na niya?
Mas mabuti nga yun para ikaw na ang mami ko. Bad kasi ang tunay kong mami. Hindi maiwasang malungkot ni Francesca sa sinabing yun ng bata. Ramdam niya ang pagkasabik nito na magkaroon ng mapagkalingang ina. Hinaplos niya ang pisngi ng bata. Huwag ka nang malungkot. Kahit hindi ko naman boyfriend ang daddy mo, pwede mo pa rin akong ituring na mami. Niyakap si Francesca ni JD. Napangiti na lamang siya at sinabing magbihis na ito. Ibinigay nito sa kanya ang papel. Gavin ang nakasulat sa harap. Binuklat niya yon at binasa ang nakasulat. Sana nagustuhan mo ang binigay ko, Francesca. Magmula ngayon, bahagi ka na ng pamilya at sana hayaan mo akong ipakita na seryoso ako sa mga sinabi ko. Napapikit na lang kasabay ng pagpuntong hininga si Francesca. May kung ano siyang naramdaman sa puso niya ng mga sandaling yun. Binuksan niya iyon. Mga chocolates ang laman. Nagtungo siya sa kusina para ilagay ito sa ref. Kanino naman galing yan, Francesca? Mukhang may manliligaw ka. Galing po kay Galvin, Nay. Sagot ni Francesca habang inilalagay iyon sa ref. Lumapit ang ginang sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang kamay nang maisara ang freezer. Pansin ko na iba ang tingin sa'yo ni Galvin. Ramdam ko yun kung paano kanya asikasuhin at tignan. Gusto kita para sa kanya. Marami na siyang pinagdaanan at gusto ko siyang maging masaya. Sana matutuhan mo rin siyang magustuhan. Susubukan ko po, Nay. Pero sa ngayon, kailangan niya munang mahiwalay ng tuluyan si Sunshine. Dahil kahit hiwalay sila, magiging kabit ako kung sakali. Gagawin ni Galvin ang lahat para mawalan na ng bisa ang kasal nila at maligawan ka. Alam kong may paninindigan siya. Kinagabihan, hinintay ni Francesca si Galvin dahil may mahalaga siyang sasabihin sa binata. Ngunit nakatulugan niya ang paghihintay. Naramdaman na lamang niya ang malambot na kama sa kanyang likod, dahilan para magising si Francesca. Si Galvin ang nasa harapan niya. Galvin? Bakit ngayon ka lang? May mga meeting kasi ako kaya nagabihan ako. Bakit sa sofa ka natulog? Hinihintay kasi kita. May sasabihin kasi ako. Sagot ni Francesca, tsaka bumangon. Nang hindi sumagot ang lalaki, nagpatuloy siya. Inaamin ko. Gusto kita, Galvin. Sino bang hindi magkakagusto sa isang katulad mo? Pag-aamin ni Francesca, lumapit si Galvin at naupo sa gilid ng kama sa tabi niya. Tinitigan siya nito na para bang siya na ang pinakamagandang babae. Malapit ko nang makuha ang annulment papers. Kapag nakuha ko yun, hindi na ako mag-aalinlangan na ligawan ka, Francesca. Hihintayin ko yun, Galvin. Dahan-dahan na lumapit ang mukha ni Galvin sa kanya. Ipinikit na lamang ni Francesca ang mga mata at hinintay na maglapat ang kanilang labi. Nang tuluyang maglapat yun, kusa niyang ibinuka ang bibig. Iyon na ata ang pinakamasarap na halik na natikman niya. Naibukan niya ang labi nang bumaba ang halik nito sa kaniyang leeg. Naglakbay na rin ang kamay ni Galvin sa kanyang katawan. Biglang natauhan si Francesca. Oh wait, mali to. Huwag nating hayaan na makalimot tayo, Galvin. Hinihingal si Galvin. Kita sa mukha ng lalaki ang pag-iinit. Huminga ito ng malalim para pakalmahin ang sarili bago hinawakan ang kaniyang kamay. Sorry, nadala lang ako, Francesca. Matulog ka na at matutulog na rin ako. Tumango si Francesca. Hinalikan siya ni Galvin sa noo bago tumayo at lumabas ng silid. Napatitig na lamang siya sa pinto. Humiga na siya sa kama at napatitig sa kisame. Ganun palang pakiramdam kapag ginagawa sa iyo ng taong mahal mo. Kinabukasan, nadatnan ni Francesca ang mag-ama sa kusina. May nakahain na almusal. Hinanap niya si Manang Pasita pero wala roon ang ginang. Napatingin sa kanya si JD. Ate Francesca! Good morning! Naghanda kami ni Dad ng breakfast. Wow! Ang galing naman ni JD. Nasaan pala si Manang Pasita? Pinag-leave ko muna para mabisita ang kanyang pamilya sa probinsya. Napatingin si Francesca sa binata. Nasa pag-aayos sa pagkain na nasa mesa ang atensyon ni Galvin. Bakit parang pakiramdam niya may mali? Tumingin ito sa kanya at ngumisi. Baka matunaw naman ako sa titig mo, Cheska. Halika na, kumain na tayo.
Tumawa naman si JD sa biro ng ama. Napangiti na lamang siya dahil sa palayaw na ibinigay nito sa kanya at naupo sa mesa. Ibinaba niya ang bata sa tabi niya. Naupo na rin si Galvin. Pagkatapos mag-pray, nagsimula na silang kumain. May good news ako. Dumating ng annulment papers kanina, Cheska. Wala nang visa ang kasal namin ni Sunshine. Pwede niyo na pong ligawan si Ate Francesca, Daddy? Natawa na lamang si Francesca sa tanong na iyon ng bata. Bahagyang ginulo ni Galvin ang buhok ng anak. Oo naman. Payag ka naman bang ligawan ko si Ate Francesca mo? Oo naman po, Daddy. Pwede ko na rin po siya maging mommy? Oo naman. Kung sasagutin ako ng Ate Francesca mo. Tumingin sa kanya si Galvin na may ngisi sa labi. Tumingin sa kanya si JD. Ate Francesca, sasagutin mo naman si Daddy, di ba? Para maging mommy na kita. Malalaman natin kapag naging matyaga sa panliligaw ang daddy mo. Kapag bagsak siya, hindi ko siya sasagutin. Ang kaninang nakangising labi ay sumimangot. Napangiti naman si Francesca. Kaya dapat, Daddy, galingan mo sa panliligaw para sagutin ka ni Ate Francesca. Kapag hindi ka niya sinagot, hindi na kita love. Natawa na lamang si Francesca. Tumingin sa kanya si Galvin. Nagpapasaklolo ang mukha ng binata. Tinaasan lang niya ng kilay ito at ngumisi. Kumain na tayo. Nagugutom na ako. Nang matapos kumain, inasikaso na ni Francesca si JD dahil mamamasyal sila. Kasalukuyan niyang pinapaliguan ng bata nang marinig niya ang isang boses sa labas na parabang nagtatalo. JD, ikaw nang maligo sa sarili mo ah. Sige po, ate. Nandyan po ata si Mommy. Naririnig ko kasi yung boses niya. Tumango naman si Francesca at sinabihan na pupuntahan si Galvin. Ate, huwag kayong papayag na kunin ako ni Mommy. Ayaw ko na po sa kanya. Ngumiti si Francesca at sinabi na hindi niya ibibigay ito sa ina. Lumabas na siya ng banyo at bumaba ng pangalawang palapag. Nasa 3 baitang siya nang makita sina Galvin at isang babae na kulot ang dulo ng buhok. Maputi, matangkad at maganda. Napatingin sa kanya ang babae. Wow! May kabit na pala rito. Samantala, patapos na maghugas ng pinggan si Galvin nang marinig niya ang tunog ng doorbell. Lumabas siya ng bahay. Nagsisi siya nang makitang si Sunshine yon. Anong ginagawa mo rito, Sunshine? Bakit? Bawal bang pumunta rito, Galvin? Sa pagkakaalam ko, nandito ang anak ko kaya may karapatan ako na pumunta rito. Umalis ka na, Sunshine. Dumating na ang annulment papers natin, kaya invalid na ang kasal natin. Bibigyan na lang kita ng kopya. What? Kung ganun pala, kukunin ko na sa JD. Pumasok sa loob ng bahay si Sunshine. Tinatawag ni Galvin ang pangalan ng babae pero wala itong narinig. Nang maabutan ng dating asawa, hinawakan niya ito sa kamay. Umalis ka na, Sunshine. Wala ka ng karapatan kay JD. Dahil sa akin niya gustong sumama. So please, umalis ka na rito. Napatingin si Sunshine sa may hagdan. Naroon si Francesca at nakatingin sa kanila. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Galvin dahil baka awayin ni Sunshine ang dalaga pero hindi naman niya yun hahayaan na mangyari. Wow! May kabit ka na? Hindi pa tayo hiwalay pero may namamahay ng ahas dito. Huwag ka magsalita na parang malinis ka, Sunshine. Ikaw ang nagloko sa ating dalawa. Hiwalay na tayo ngayon. Umalis ka na kung ayaw mong kaladkarin kita palabas. May diin ang boses ni Galvin. Nagtaas baba ang dibdib ni Sunshine. Nanlilisik ang mga mata na tumingin sa kanya. Hindi pa tayo tapos, Galvin. Sisiguraduhin ko na hindi kayo magkakatuluyan ni Francesca. Pagkasabi noon, lumabas na si Sunshine. Hindi na niya binigyan ng pansin ang sinabi nito dahil baka nasabi lang nito yun. Gawa ng galit. Lumapit siya kay Cheska. Huwag mo nalang pansinin ang sinabi ni Sunshine. Ganun lang talaga siya magsalita. Kahit totohanin niya yon, hindi ko siya uurungan. Lalaban ako, basta para sa inyong dalawa ni JD. Parang may humaplos sa puso ni Galvin sa sinabing yun ni Cheska. Hinawakan niya ang pisngi ng dalaga at tinignan ito ng may pagmamahal. Maraming salamat. Huwag nating hayaan na makuha niya sa JD at masira niya tayong dalawa. Tumango si Francesca.
Akmang ilalapit niya ang labi sa labi ng dalaga nang marinig nila ang matinis na sigaw ni JD. Napasimangot si Galvin. Panira ng moment naman. Nandun na eh. Natawa na lamang si Francesca. Nang makababa si JD, sinabi niya na ito na ang maunang maligo. Napahinto si Francesca sa ginagawang paglalagay ng makeup sa mukha nang maisip ang nangyari kanina. Nanginig ang kaniyang kamay. Inisip niya, paano kung totoo ang banta ni Sunshine? Hindi dapat ako magpatinag sa kanya. Huminga siya ng malalim at tinapos ang ginagawa. Lumabas siya ng kwarto, dala ang handbag. Nasa sala si JD na naglalaro. Umupo siya sa sofa habang pinagmamasdan ang bata. Ilang sandali lang, bumaba na si Galvin at niyaya na silang umalis. Ngunit hindi nila napansin ang sasakyan na nakapark di kalayuan sa kanila. Ang ganda naman ng restaurant na to. Bulalas ni Francesca. Yun kasi ang kauna-unahang pagkakataon na nakapasok siya sa ganoong kaganda at mamahalin na restaurant. Pumili sila ng mesa na malapit sa bintana. Nagpalingalinga si Francesca hanggang sa dumako ang tingin niya sa isang mesa sa di kalayuan. Naningkit ang mga mata niya nang mamukhaan kung sino ang nakaupo roon. Nandito si Sunshine, Galvin. Anong ginagawa niya rito? May balak ba siyang manggulo? Lumingon si Galvin sa pwesto ni Sunshine kasama ang kapatid nito. Tumalim ang mga mata ng lalaki at ibinalik ang tingin sa kanya. Subukan niya manggulo rito. Ako ang makakalaban niya. Napangiti naman si Francesca. Kapag kasama niya si Galvin, alam niya na walang mangyayaring masama sa kanya dahil po protektahan siya ng binata. Nang mailapag ng waiter ang mga order nila, nagsimula na silang kumain. Napahinto si Francesca nang tumayo si Sunshine at lumapit sa kanila. Francesca, bakit? May problema ba? Palapit si Sunshine rito sa atin. Bakit nandito si Mommy? Balak pa niyang awayin si Ate Cheska? Hindi ako papayag na awayin niya si Cheska, JD. Natigilan si Galvin nang may maramdaman na labi sa pisngi. Napatingin siya kay Sunshine. Hello, my dear husband. Nandito pala kayo ni JD. Bakit hindi niyo naman ako inimbitahan? Napalingon ng mga customers sa kanila at nagbulungan. Pakiramdam tuloy ni Francesca. Siya ang kontrabida at si Sunshine ang bida. Why are you here, Sunshine? Sa pagkakaalam ko, you're my ex-wife now. So please, huwag kang gumawa ng gulo rito. May diin, pero may panganib na sabi ni Galvin. Napahawak naman si JD sa braso niya. Bumulong si Francesca. Hindi ka kukunin ng mami mo sa amin, JD. What? Ayon sa mga chismis, hindi pa tayo hiwalay. Nasa bahay mo ng babaeng yan. She's a mistress. Well, mayaman ka kaya kakapit siya sa patalim. Yung mga sinusuot niya, pera mo lahat yan dahil isa lamang siyang hampas lupa. Hindi na nakayanan ni Francesca ang mga sinabi ni Sunshine. Akmang sasagot na sana si Galvin nang tigilan niya ang binata. Tumayo siya at hinarap ang babae. Annulled na kayo, Sunshine. Bakit ka nga ba iniwan ni Galvin at pinagpalit? Baka may ugali ka na hindi maganda dahil ultimo anak mo ayaw bumalik sa'yo. Oo, aaminin ko. Pera ni Galvin ang pinambili sa kung anong suot ko kasi deserve ko dahil tinrato kong mag-ama ng tama na hindi mo nagawa. Nagbulungan ng mga naroon. Ang iba ay napangiti at pumalakpak. Napatingin sa buong restaurant si Sunshine. Nakakuyom ang kamao nito at nagtaas baba ang kaniyang dibdib. Umalis ka na rito, Sunshine. Huwag mong hayaan na mapahiya ka pa. We're done. Pinakita ko na sa iyong annulment papers. Umalis ka na rito, Mami. Puro ka na lang nangaaway kahit wala kaming ginagawang masama sa'yo. Napakagatlabi si Sunshine. Lumapit ang kapatid nito sa mesa at hinawakan ng kamay ng babae at sinabing umalis na sila roon. Tumulo ang luha sa mga mata ni Sunshine. Nakaramdam ng awa si Francesca pero kailangan itong tanggapin na wala na sila. Hindi ako susuko hanggat hindi ka bumabalik sa akin, Galvin. Sumunod ito sa kapatid at lumabas ng restaurant. Wala silang order na pagkain. Mukhang naroon lang sila para kumprontahin sila. Nang makalabas ang magkapatid, nakarinig si Francesca ng palakpakan. Napangiti siya dahil at the end, siya ang naging bida. Kayang-kaya mo palang supalpalin si Sunshine. I'm proud of you, Cheska. Ngumiti si Francesca.
Hinila ni JD ang kamay niya para umupo at makakain na sila. Naging maayos ang tanghalian nila. Walang nanggugulo. Sa kabilang banda, kanina pa nagpupuyo sa galit si Sunshine sa loob ng sasakyan. Pagbabayaran nilang ginawa nilang pamamahiya sa akin. Hindi ako papayag na hindi makaganti sa kanila. Napabuntong hininga na lamang ang kapatid ni Sunshine at sinabihan siya na tanggapin na lamang ang pagkatalo dahil hindi na niya pagmamay-ari pa ang dating asawa. No, Sheena. He's mine. Hindi pwedeng mapunta sa impokritang yun ang kayamanan ni Galvin. Kailangan ako ang makinabang nun. Pati anak ko kinuha na rin niya. Napailing na lamang si Sheena at hindi na nagsalita pa. Napangisin na lamang si Sunshine ng may maisip na plano. Sinabihan siya ng kapatid na huwag gagawa ng hindi maganda. Ngunit buo na ang loob nito. Sa kabilang banda, kakauwi lang ni na Galvin, Francesca at JD. Nakatulog ang bata, kaya napagpasyahan ng binata na kausapin ang dalaga. Gusto ko lang humingi ng paumanhin sa nangyari kanina, Cheska. Para maiwasan to, mag-uutos ako ng tao na magbabantay sa inyo rito. Gusto ko kayong maging ligtas. Dahil hindi ko alam kung anong gagawin ni Sunshine. Safe naman kami rito, Galvin. Huwag mo kaming alalahanin. Hindi ko bubuksan kapag si Sunshine ang bibisita. No, Francesca. Hindi natin alam ang dumadaloy sa isip ni Sunshine. Kapag gumawa siya ng hindi maganda, pasensyahan na lang. Gagawa ako ng aksyon para mawala na siya ng tuluyan sa buhay natin. Wala nang nagawa si Francesca kundi ang sumang-ayon. Kung iyon ay para sa ikabubuti nila, walang magiging problema yun sa kanya. Samantala, hinalikan ni Galvin ang noo ni Francesca nang makatulog ng mahimbing ang dalaga. Nagtungo siya sa veranda at tinawagan ng isa sa pinakamalapit niyang kaibigan. Ilang ring lang, sinagot na nito iyon. Nagkamustahan sila hanggang sa mapunta yon sa sadya niya. Resty, may ipapagawa sana ako sa'yo. Gusto kong bantayan mo ang bahay. Baka dumating si Sunshine at guluhin ang anak ko at si Francesca. Tinanong ng nasa kabilang linya kung sino si Francesca. Sinabi naman niya ang totoo. Kaya gusto niyang protektahan si JD at ang dalaga. Masaya ako sa kanya. Sigurado na ako sa kanya, Resty. Siguradong sigurado na gusto ko siyang pakasalan at maging asawa. Masaya si Resty para sa kaibigan. Hangad nito ang kaligayahan nito. Nagpaalam na ang kaibigan at sinabing gagawin nito ang ipapagawa bukas. Maraming salamat, Resty. Maaasahan ka talaga. Hindi ko na nagugustuhan ang mga ginagawa ni Sunshine. At kapag may masamang mangyari sa dalawa, sa kulungan ang bagsak niya. Huminga ng malalim si Galvin at pumasok sa silid at lumabas para magtungo sa sariling silid. Wala pa silang opisyal na relasyon ni Francesca, kaya nire-respeto niya ang boundaries nito. Basta mag-iingat kayo rito, Francesca. Huwag kayo basta-basta magpapapasok, okay? Tumango si Francesca, lumapit siya sa dalaga at hinalikan sa labi. Kailan mo kaya ako sasagutin? Excited na tanong ni Galvin. Ngumiti ang babae. Paano kung sagutin na kita ngayon? Gusto mo ba? Oo naman. Gustong gusto ko. Alam mo naman yun ang hiniling ko na maging tayo. Lumapit si Galvin at hinawakan ng pisngi ni Francesca. Pinakatitigan ang babaeng minamahal. Hindi niya akalain na makakatagpo siya ng babaeng kagaya nito. Lumabas si JD ng kusina at lumapit sa kanila. Daddy, bye-bye! Mag-iingat po kayo sa pagpunta sa work. Kayong mag-iingat. Ikaw nang bahala kay Mami Francesca mo. Huwag mong hahayaan na saktan siya ni Sunshine. Oo naman po. Wait po. Mami? Mami ko na po si Ate Francesca? Gulat na tanong ni JD. Alam mo kung bakit? Dahil sinagot na ako ng Ate Francesca mo. Yay! Masaya po ako para sa'yo, Daddy at Mami Francesca. Masaya ako dahil magiging masaya na ulit si Daddy. Masaya din ako dahil nakilala ko ang daddy mo, JD. Deserve niyang maging masaya. Ngumiti si Galvin. Parang may kung anong humaplos sa kanyang puso sa sinabi nitong yun. O siya, pumasok ka na at baka maliit ka pa. Hinalikan niya sa noo si Francesca at humalik naman sa pisngi niya si JD. Nang makalabas ng bahay sakay ng sports car, nakita niya sa di kalayuan ng sasakyan ng kaibigan. Ng mga sandaling yun, panatag siya. Nang makarating sa opisina, inabala ni Galvin ang sarili sa trabaho. Nag-focus siya dahil wala naman siyang dapat ikabahala. 10:00 ng umaga, nakatanggap si Galvin ng tawag mula kay Resty at sinabing nakapasok si Sunshine sa loob ng bahay.
Humingi ng tawad ang kaibigan dahil nakatulog ang lalaki sa kotse. Napapikit na lamang si Galvin. Okay, pupunta na ako ngayon doon. Please, huwag mong hayaan na may masamang mangyari kina Francesca at JD. Kinakabahan niyang sagot. Huminga siya ng malalim at lumabas ng opisina. Nang nasa kotse na siya, tinawagan niya ang mga kilalang pulis. Kung may masamang mangyari lang kay Francesca at JD, may kalalagyan sa Sunshine. Mabuti na lang at wala gaanong traffic, kaya nakarating si Galvin kaagad ng bahay. Pagdating roon, nakabukas ang gate. Pumasok siya sa loob. Ganoon na lang ang pagbilis ng tibok ng puso ni Galvin nang makita ang eksena. Sunshine, itigil mo yung ginagawa mo. Pakiusap ni Galvin. Lumingon si Sunshine at tinignan siya ng masama. Iba na ang itsura ng dating asawa. Para na itong demonyo na may malalim na mga mata. Itigil? Kayong tumigil! Hindi ako papayag na lahat ng meron ako makuha ng babae na yan. Bakit ba mas pinili mo siya kaysa sa akin, Galvin? Umiyak si Sunshine. Napatingin si Galvin kay Resty na dahan-dahan na lumalapit kay Sunshine. Ibaba mo yan, please. Sunshine, pag-usapan natin to. No! Dapat na mawala ni si Francesca dahil siya ang hadlang sa ating dalawa. Sa kabilang banda, nabuhayan ng loob si Francesca nang makita si Galvin na pumasok ng bahay. Hindi niya akalain na makakapasok sa loob ng bahay si Sunshine. Kung paano nito yun nagawa, hindi niya alam. No! Dapat mawala na si Francesca dahil siyang hadlang sa ating dalawa. Hindi talaga marunong tumanggap ng pagkatalo si Sunshine. Hindi marunong mag-move on. Nasa likod niya si JD dahil ayaw niyang madamay ang bata. Sunshine, huminahon ka. Kumalma, hindi na naituloy ni Galvin ang sasabihin dahil kinalabit na ni Sunshine ang gantilyo. Dahilan para tumama ang bala nun sa kaniyang balikat. Dahan-dahan siyang napahiga dahil unti-unti siyang nanghihina. Mommy! Nabaril si Mommy Francesca! Umiiyak na lumapit si JD kay Francesca. Sa gilid ng kaniyang mata, nakita niya na sinunggaban ng isang lalaki si Sunshine at may kung anong ginawa para mawala ng malay ang babae. Nilapitan siya ni Galvin, unti-unti na siyang nanghihina. Francesca, please gumising ka. Tatawag kami ng ambulansya. Mahal na mahal kita, Galvin. Yun lang at tuluyan na siyang nawala ng malay. Sa kabilang banda, umiyak si Galvin nang mawala ng malay si Francesca. Maging si JD ay umiiyak na rin. Francesca, please gumising ka. Hindi ko kayang mawala ka. Ilang sandali lang, dumating na ang ambulansya. Kaagad na ipinasok si Francesca sa loob. Pinasuyo na lamang ni Galvin sa kaibigan si Sunshine dahil malapit na ang mga pulis. Nang dumating ang mga pulis, kaagad na isinakay si Sunshine na wala pa ring malay. Pagdating sa ospital, kaagad na inisikaso si Francesca. Please, gawin niyo pong lahat para kay Francesca. Kahit magbayad pa ako ng malaki, mailigtas niyo lang siya. Nagmamakaawa ko. Sinabi ng doktor na gagawin itong lahat para mailigtas lamang si Francesca. Naupo si Galvin sa steel chair sa labas kasama si JD. Papa, magiging okay ba si Mommy Francesca? Tumingin si Galvin sa anak at ngumiti. Ngiting may kasamang lungkot. Ginulo niya ng bahagya ang buhok ng anak. Oo naman anak. Magiging okay si Mommy Francesca. Hindi niya tayo iiwan. Strong siya. Ngumiti naman si JD at niyakap siya. Opo, Daddy. Magmula ngayon, siya na po ang mommy ko. Bad po ang tunay kong mommy. Sumagi sa isip ni Galvin si Sunshine. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa at tinawagan si Resty. Ilang ring lang, sinagot na nito yon. Rest, nasa na kayo ngayon? Sinabi ng kaibigan na nasa presinto na sila at nakakulong na si Sunshine. Nagwawala ito na pakawalan. Walang areglong mangyayari. Mabulok siya dyan sa kulungan. Kasalanan naman niya kung bakit nariyan siya ngayon. Sumang-ayon si Resty sa sinabi niya. Humingi na rin ito ng tawad dahil hindi nagawa ng maayos ang trabaho na ipinapagawa niya rito. Huwag mo na intindihin yun, Resty. Tapos na. Salamat pa rin dahil nandoon ka. Dahil kung wala ka roon, baka kung ano na nangyari sa kanya. Nagpaalam na si Resty na aasikasuhin lang at magbibigay ng testimonya sa nangyari. Nagpasalamat si Galvin at sinabi na ito muna ang bahala dahil sa ngayon hindi pa niya kayang humarap lalo at nasa emergency room si Francesca.
Daddy, nakulong po si Mommy? Oo anak, kailangan siyang makulong dahil nakagawa siya ng kasalanan. Alam mo naman yun, di ba? Opo, Daddy. Gumawa siya ng bad eh. Napangiti na lamang si Galvin sa sinabing yun ni JD. Napatayo siya nang bumukas ang emergency room at lumabas ang doktor. Lumapit siya rito. Dok, kumusta pong kalagayan ni Francesca? Pag-aalala ang makikita sa mukha ni Galvin. Nakahinga siya ng maluwag nang ngumiti ang doktor. Ibig sabihin, good news ang sasabihin nito. Sinabi nito na maayos na ang lagay ni Francesca. Kailangan lamang nilang obserbahan ng dalaga at mananatili roon hanggang sa magkamalay ito. Wala pong problema, Dok. Ang marinig ko na maayos ng lagay ni Francesca ay malaking bagay na po yun sa akin. Maraming salamat po, Dok. Iyon daw ang trabaho ng mga ito, ang magligtas ng buhay. Ang nasa itaas ang pasalamatan nila dahil siya pa rin ang gumawa ng himala. Kasangkapan lamang sila. Mamaya ay ilalabas na si Francesca at ililipat ng silid. Naghintay pa sila ng ilang minuto hanggang sa ilabas na nila si Francesca. Sumunod si Galvin habang hawak sa kamay si JD. Mommy Francesca, nandito kami ni Daddy! Sigaw ng bata. Nang maipasok sa loob ng pribadong silid, naghintay muna sila ng ilang minuto bago pumasok. Hindi tuloy maiwasan na maluha ni Galvin nang makita ang kalagayan ng babae. Lumapit siya at hinawakan ng kamay ng dalaga. Patawarin mo ko. Dahil kay Sunshine nangyari sa'yo to. Yumuko si Galvin at hindi napigilan ang pagtulo ng luha. Muntik nang mawala ang dalaga sa kanya. Huminga siya ng malalim at tinawagan si Resty. Sinagot naman iyon kaagad ng lalaki. Pupunta ako ngayon dyan. Gusto kong makausap si Sunshine. Gusto kong ipamukha sa kanyang pagkakamaling nagawa niya. Nanginig ang mga kamay ni Galvin. Huminga siya ng malalim at sinabi sa kaibigan na pumunta sa ospital para magbantay. Hinintay na muna niya na dumating si Resty. Nang makarating ang binata sa silid, nagpaalam na si Galvin sa anak. Anak, sasamahan ka muna ni Tito Resty mo ha. Huwag kang pasaway. Sa susunod na lamang kita isasama. Okay po, Daddy. Mag-iingat po kayo. Hinalikan ni JD ang pisngi ni Galvin. Lumabas na siya ng ospital at pumasok sa kotse ni Resty at minaniobra yon patungo sa kung saan nakakulong si Sunshine. Nang makarating, nagmamadaling pumasok siya sa loob. Lumapit sa kanyang isang pulis at tinanong kung ano ang kailangan niya. Gusto kong makita si Sunshine, ang babaeng bumaril sa girlfriend ko. Iginiya siya ng pulis sa kung saan nakakulong si Sunshine. Nang makita siya ng babae, lumapit ito sa bakal na harang. Please, Galvin, sabihin mo sa mga pulis na pakawalan ako rito. Hindi ko sinasadya ang nangyari. Hindi ko na uulitin. Pakiusap ni Sunshine habang tumutulo ang luha sa mga mata. Tinignan niya ng matalim ang dating asawa. Hindi sinasadya. Nahihibang ka kung patatawarin kita at palalayain ka. Magdusa ka dyan, Sunshine. Taste your own medicine. Muntik nang mawala ang babaeng minamahal ko dahil sa'yo. Kaya hindi kita hahayaang magpiyansa. Mas mabuti na rin na nandito ka para wala ng sagabal sa kasiyahan ko. Pagkasabi noon, tumalikod na si Galvin. Tumulo ang luha sa mga mata niya dahil hindi niya akalain na magagawa yun ni Sunshine, ang babaeng dati niyang minahal. Bumalik siya sa ospital, kaya umalis na rin si Resty. Naupo siya sa monoblock na nasa tabi ng kama. Gumising ka na, Francesca. Please. Miss ko na ang boses mo. Miss ka na namin ni JD. Daddy, gumalaw po yung kamay ni Mommy Francesca. Napatingin si Galvin kay Francesca. Unti-unti na itong gumigising. Sa wakas, gising ka na, Francesca. Salamat sa Diyos dahil ligtas ka. Labis akong nag-alala. Napatingin si Francesca sa kanya. Ngumiti ito. Hinawakan ni Galvin ang kamay ng dalaga at hinalikan yon. Walang patid ang pagtulo ng luha sa kaniyang mga mata. Sa kabilang banda, hinaplos ni Francesca ang pisngi ni Galvin at pinunasan ng luha sa pisngi ng binata. Akala niya katapusan na niya, pero salamat sa Diyos dahil ligtas siya. Lumapit din si JD at niyakap siya. Tinagdagan ng Diyos ang buhay ko dahil alam niya na kailangan mo pa ako. Kailangan niyo pa ako ni JD. Tama ka, Cheska. Ngayon, wala nang magiging hadlang sa pagmamahalan natin dahil nakakulong na si Sunshine. Tayo naman ngayon. Kung sana tinanggap na lamang ni Sunshine ang lahat,
hindi na sana hahantong sa ganito ang lahat. Siya ang gumawa ng kapalaran niya. Nalulungkot po ako para kay Mami. Kasi Mami ko pa rin siya. Pero mali po ang ginawa niya. Ganun talaga, JD. Kapag gumawa ka ng mali, may kaakibat yun na parusa. Masaya po ako dahil ligtas kayo. Magkakasama na po tayo ni na Daddy. Tumango si Francesca at hinalikan sa noo ang bata na itinuring na rin niyang anak. Pumasok ang doktor at sinuri siya. Kailangan muna niyang magstay sa ospital ng ilang araw para masiguro na maayos na ang kondisyon niya bago umuwi. Matapos ang ilang araw, dinischarge na si Francesca. Ang hindi alam ng dalaga, may naghihintay sa kanyang sorpresa pag uwi niya. Namiss ko ang bahay. Kung pwede nga lang umuwi na. Nakakainip sa ospital. Bulalas si Francesca nang makababa ng sasakyan. Si Resty ang driver dahil nagpaalam si Galvin na may aasikasuhin lamang ito at kasama nito si JD. Hindi nito sinabi kung ano yon, kaya hinayaan na lamang ni Francesca. Binuksan ng binata ang pinto ng bahay. Pagpasok niya, natigilan siya nang makita ang loob ng bahay. May mga balloons sa itaas at may mga red petals sa sahig. Ano to? Ba't may mga ganito? Kinuha niya ang isang envelope na nasa mesa. May letter sa loob kaya binasa niya iyon. Pinapapunta siya ni Galvin sa silid niya. Nagpaalam na si Resty. Nagpasalamat si Francesca sa binata. Nagtungo na siya sa pangalawang palapag. Huminga muna siya ng malalim bago binuksan ang pinto. Napatakip siya ng bibig nang makita ang loob ng silid. Punong-puno yun ng dekorasyon at mga petals ulit sa sahig. Nakasabit sa itaas ang mga litrato nilang dalawa ni Galvin at kasama din nila si JD. May telang puti na nakaharang sa may bandang veranda. Anong okasyon kayang mayroon at may ganitong pakulo si Galvin? JD? Galvin? Nasaan kayo? Huwag niyo nga akong taguan! Biglang naalis ang puting tela, dahilan para mabasa niya ang kung ano ang nasa kaniyang harapan. Nasa tabi noon si JD na may ngiti sa labi. Nang maproseso yan ng utak niya, hindi napigilan ang pagtulo ng luha sa kaniyang mga mata. Mami Francesca! Ginawa po namin to ni Daddy. Sobrang effort po ni Daddy. Nasa harap ni Francesca ang isang parehabang styrofoam kung saan may nakasulat na mga salitang, "Will you marry me?" Bakit may ganito? Nasaan ang daddy mo? Francesca, will you marry me? Will you be my wife for the rest of our lives? Natigilan si Francesca nang marinig ang boses na iyon ni Galvin sa kanyang likuran. Hindi niya napansin ang pagpasok ng binata dahil abala siya sa pagtingin sa dekorasyon. Pumihit siya ng paharap sa binata. Nakaluhod ang isang paa nito habang may hawak na kahon ng singsing na nakalahad sa kanya. Oo naman, Galvin. Gusto ko maging asawa ka at ina ni JD at ng mga magiging anak natin. Inilahad na ni Francesca ang kamay sa harapan ng binata. Isunuot naman ni Galvin yun sa kanyang palasingsingan. Nang maisuot, tumayo siya at niyakap ito. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Ikaw ang patunay na kapag nasaktan, pwedeng magmahal ulit. At sa pangalawang pagkakataon, alam kong hindi na ako magiging bigo. Lumapit din si JD at niyakap silang dalawa. Hinalikan siya sa pisngi ng binata. Congratulations, Mama and Papa! Natawa naman silang dalawa. Nagtungo sila sa veranda kung saan may nakatakip na pagkain roon. Pinagsaluhan nila yun habang pinag-uusapan ang tungkol sa kasal. Kasalukuyang pinagmamasda ni Francesca ang mga bituin sa langit nang maramdaman ang yakap ni Galvin at ang halik nito sa kanyang balikat. Nasa isang private resort sila para sa kanilang honeymoon. Kakatapos ng kasi ng kasal nila. Lumapit na rin ang kaniyang ina at kapatid sa bahay para may mag-asikaso sa kaniyang ina para makapag-aral si Karen. Ang sarap pagmasdan ng mga bituin. Ang ganda, mahal. Mas maganda ka pa dyan, Francesca. Humarap si Francesca sa asawa. Hinawakan niya ang kamay nito. Maraming salamat sa pagmamahal, Galvin. Pangako, ibibigay ko sa iyong pagmamahal na kailanman hindi mo naranasan kay Sunshine. Hindi tinugon ni Galvin ang mga sinabi niya. Bagkus, hinalikan nito ang kanyang labi ng buong pagsuyo at pagmamahal. Hanggang sa maramdaman niya na nakalutang siya. Pumasok si Galvin sa silid at ibinaba siya sa kama.
Mahal na mahal kita, Francesca. Pasensya na kung may nauna ng babae sa buhay ko. Pero, tinakpan ni Francesca ang bibig ng asawa ng kanyang palad. Wala akong pakialam kung may nauna man sa'yo o wala. Ang mahalaga, ako ang huli na sa buhay mo. Mahal na mahal din kita, Galvin. Tinawid na ni Galvin ang pagitan nilang dalawa. At nang gabing yun, ipinaramdam nila ang pagmamahal sa isa't isa sa pamamagitan ng pagsasanib ng kanilang katawan. Na mga sandaling yun, masaya si Francesca na ipinagkaloob ang sarili sa lalaking minamahal. Wakas. Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.